Ayan, magandang gabi po mga kapatid na guro at mga kababayan. Inaasahan ko po ng bawat isa sa atin ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Ngayong malakas po no, yung mga pag-ulan. Yun ay kakahupa lang ng baha dito sa amin. Medyo mataas. No? So far, ito yung pinakamataas na dinanas namin. Mas mataas pa nung bagyong Karina. At medyo naglimas po tayo ngayon dito sa aming bahay. No? Of course, no, hindi ito isolated. No? Hindi ako lamang o hindi ang aking pamilya lamang ang nakaranas ng ganitong epekto ng bagyo at nung habagat at malalakas na pag-ulan. Marami sa atin dito sa Metro Manila, sa Camanaba in particular, at of course sa buong Luzon. Ngayong araw po nito, yan ang dahilan kung bakit kinansela ang klase na panghapon at ang trabaho sa lahat ng sangay ng pamahalaan ngayong hapon din. At hanggang bukas ay dineklara na rin na walang pasok sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang buong Metro Manila. Gusto ko lamang mag-react doon sa binabanggit po ng ating mahal na kalihim Sani Angara na sinasabi at pinapaalalahanan ng mga magulang ang ating mga kababayan na wag namang i-pressure yung ating mga LGUs magkansela ng klase o magsuspinde ng klase sa kaunting ulan. Tama naman yung sinabi niya, kaunting ulan yung binabanggit niya huro po. Of course, hindi naman humihingi ng suspension ng face-to-face classes ang ating mga bata, ang ating mga magulang, ang ating mga kababayan sa kaunting ulan. Dahil doon sa DepEd Order number 22 sinusab 2024, ang local chief executives po ang maaari na magdeklara ng suspension ng face-to-face classes. Pero ngayon, kakaiba po, Malacanang ang nag-suspend. Ibig sabihin, malaki po talaga ang epekto nito at hindi po ito biro. Madalas po, yung mga eskwelahan natin ay nai-spare ng baha. Pero yung paglabas po ng gate ng ating mga bata, paglabas, pagpapauwi na sila, ay doon po nagkakaroon ng problema. At kaya ganyan po yung sentimiento ng ating mga kababayan, na hanggat maaari ay maaga yung deklarasyon ng suspension ng klase. Naunawaan po natin yung ating mga mayor, hindi naman natin to na-anticipate at tayo naman ay nagbabatay lamang doon sa weather forecast na nilalabas ng Pag-asa. At alam din naman po natin na napakahalaga ng isang araw na pag-aaral. Ako sinasabi ko po dyan sa aking mga mag-aaral, pag naabutan, nagkaklase kami at naabutan ng sinabing suspension ng klase, walang mag-iingay, walang sisigaw, walang papalakpak, walang mag-celebrate. Nagagalit po ako sa ganyan. Binabanggit lang naman natin at tama naman po, valid naman po yung sentimiento ng ating mga kababayan. Ang sinasabi lamang naman po, kung meron po talagang anticipation na may malakas na pag-ulan, magdeklara na tayo agad ng maaga pa. Diba? Kasi po, gaya ng nangyari kanina, maraming lokalidad ng Metro Manila yung panghapong klase lamang na eventually, hindi na nga lang mga LGU ang nagsabi po nito, maging ang Malacanang. Yun lamang naman po sinasabi po natin at valid ito, diba? Kasi issue na ito nung kaligtasan, nung kapakanan, nung mga bata at nung mga guro din at nung mga manggagawa din at nung mga empleyado rin sa ating mga paaralan. May kapangyarihan po yung ating mga LGUs. Yung mga DepEd field offices naman ay pwede naman po talaga sila na mag-recommend sa ating local chief executives. Isa pang gusto ko na i-touch mga kapatid ay yung sinasabi po na makeup classes. Sa ating existing po na rules ay wala namang binabanggit ng makeup classes every time na meron po tayong suspension ng face-to-face. Ang sinasabi po doon ay pwedeng mag-ODL, online distance learning, pwede ring mag-modular distance learning, MDL. Pwede, may ang sinasabi po doon. Kailan lamang po pwede ang makeup classes? Kapag na-compromise na po yung 180 non-negotiable teaching and learning days. At dito po sa ating school calendar ngayon, pwede pa po. Ako personally, pabor ako na dagdagan pa yung buffer days. Pwede naman nating dagdagan ng 5 o kung ilang araw, pondo natin yon. Pag nagkaroon ng mga necessity ng suspension ng face-to-face classes ay meron tayong mga buffer days. At hindi na po natin kailangan mag-ODL, mag-MDL, lalong-lalo ang Saturday makeup classes. Naintindihan ko naman po yung binabanggit ng ating Secretary Angara. Pwede naman po natin i-engage ang ating mga LGU. Mamit lamang tayo ng pinakamagagandang mga salita. Sabi nga ni Secretary Angara, pinipressure natin di ba? hindi naman siguro pampapressure po yun. Yun ay pagsasuggest. Sana po ay makita po natin yung validity nung mga hinaing na ito ng ating mga kababayan at maging matugon, maging responsive yung ating mga local government units at yung ating mga DepEd field offices. Kasi yung coordination po ng DepEd at ng LGU ay napakahalaga sa mga ganito. May sinasabi po na kung sa tingin niyo ay hindi na safe para sa inyong mga anak ang pumasok ay kayo na magpasya. Tama po yan. Magkaiba nga lang po yan. Kasi kapag hindi mo pinapasok yung anak mo pero officially may pasok, nawawalan siya ng chance na ng opportunity to participate dun sa kanyang klase.
O kakaroon din siya ng learning losses. Panguli, ang sinasabi po natin dito, ulitin po natin, hindi na natin maiaalis. No? Because of this phenomenon, this climate change, ay hindi na po natin mapigil yung malalakas sa pag-ulan, yung mga pagbaha. Maliban pa dun sa kapabayaan ng maraming ahensya ng ating gobyerno, kakaroon po talaga ng problema at lalong lumalawak yung problema. Kaya nakakalungkot po ito, yung ganito pong mga pangyayari. Ulitin ko lamang po, ayon po sa Department of Education, dating-dati pa, at sa ating existing na school calendar at sa DepEd Order number 22 series of 2024, maliwanag po yan. Hanggat hindi po nakokompromiso yung 180 na negotiable teaching and learning days, hindi po kailangan, hindi po nesesidad at hindi po pwedeng i-require yung makeup classes. Magandang gabi po, mabuhay po tayong lahat.